5:30 ng umaga. Sa Black Sea, 50 milya sa hilagang silangan ng Kerch Bridge. Ang piloto ng B-12 ay kakatatag lang ng lipad gamit ang isang makina. Sira na ang kaliwang turboprop. Mabagal ang controls, pero lumilipad pa ang eroplano. May 60 milya pa bago makarating sa Katya. Binibilang niya ang tsansa sa kanyang isip. Posible ito. Halos iniisip na niyang makakauwi siya ng ligtas. Biglang nakita ng navigator ang usok na umaangat mula sa tubig. Isang heat-seeking missile. Mayroon lamang siyang 4 na segundo. Kung maiwasan niya ito, mabibigo ng husto ang plano ng Ukraine. Pero kung tamaan siya, mawawala ng Russia ng isa sa huling 7 o 8 bilabindalawa nito magpakailanman. At ang bangungot na ito ay nagsimula 2 oras ang nakalilipas. Nagsimula ito sa mga decoy drones na humahagibis patungo sa Sevastopol at isang patibong na naghihintay sa ilalim ng dagat. Alas 3:40 ng umaga, Sevastopol. Hindi na kinailangan ng alarm clock ng mga Russian air defense operators sa Sevastopol Sector Command Post. Nagising sila sa higit 40 radar returns na sabay-sabay lumitaw sa hilagang kanluran. Hindi ito unti-unti. Biglaan, isang swarm attack. Ang profile ay mukhang mga FPV attack drones na may halong mas malalaking bagay. Lahat ito ay patungo sa port at airfield complex. Ito ang klase ng mass launch na kung pababayaan ay susunog sa mga cruise missile hangars bago magumaga. Walang oras ang duty officer para mag-isip ng malalim. Pinalipad niya ang lahat ng available na assets. Ang mga Su-30 mula sa runway ng Belbek, mga interceptors mula sa Saki. Ang mga air defense batteries ay inilagay sa active status. Ang buong Northwest Air Cover Package ay mabilis na gumalaw sa maling direksyon. Sa isang madilim na kwarto, 200 metro ang layo sa Mykolaiv. Pinapanood ng mga Ukrainian operators ang kaguluhan. Nakadikit sila sa kanilang intelligence screens na parang mga batang naglalaro ng video game. 43 Su-30 sorties ang pinalipad sa unang 18 minuto. Bawat fighter na dapat sana ay nagbabantay sa Black Sea ay biglang kumaripas pahilagang kanluran para humabol sa wala. Ang inakala nilang seryosong raid sa Sevastopol ay isa palang matalinong halo ng murang decoy drones at ilang totoong FPVs. Ginawa ito para lang mapilit ang lumaban ng husto ang mga Ruso. Talagang inakala nilang nananalo sila. Nagdala ang Russian Air Defense crews ng 21 intercepts ng umagang iyon. Tinawag nila itong isang tagumpay. At oo, tagumpay nga ito. Pero hindi ang inaasahan nila. Dahil sa Katya Operation Center, isang duty officer ang nakatitig sa kumukurap na underwater contact report. Nagmula ito sa sonar arrays na nakapalibot sa Kerch Bridge corridor. Isang UUV, posibleng may dalang armas, ang gumagapang patungong hilagang silangan, papasok sa bridge approach zone. Ito ang klase ng multo na kayang sirain ang buong araw mo kung hahayaan mong makalapit. Tiningnan niya ang roster at bumagsak ang kanyang puso. Walang natitirang fighters. Walang escort boats na nasa range. Ang B-12 ay nakaupo sa pad. Ang crew ay nakatalina. Ang makina ay malamig pa, pero kayang umandar sa loob ng 15 minuto. 2 ang kanyang pagpipilian. I-delay ang patrol at maghintay ng 45 minutong pagdurusa habang nagre-refuel ang mga Su-30 o ipadala ang 5 eroplano ngayon ng nag-iisa. Ang Kerch Bridge ang nagsusupply sa ikatlong bahagi ng logistics lifeline para sa Eastern Front. Hindi ka pwedeng tumunganga lang sa isang UUV contact na ganun kalapit sa loob ng 45 minuto. Lalo na't bawat minuto ay mahalaga. Kaya gumawa siya ng desisyon. Lumipad ang B. 12 ganap na alas 5 ng umaga. Umugong ang mga makina nito sa kadiliman bago magbukang liwayway. At sa tahimik na Mykolaiv Ops Room, sabay-sabay na nakahinga ng maluwag ang Ukrainian team. Haluang ginhawa at ngiti. Naglaro sila ng long game, mga kaibigan. At ang mga Ruso ay pumasok mismo sa patibong. Alas 5:11 ng umaga. Bumaba ang B-12 sa 400 piye at pumwesto sa patrol altitude nito. Mababa ito para magamit ang MAD boom sa buntot upang mag-scan ng magnetic anomalies sa tubig. Pero sapat ang taas
para manatiling ligtas sa tilamsik ng dagat. Pinatakbo ng navigator ang kanyang sonobuoy display. Pinanatili ng piloto ang eroplano na matatag laban sa hangin. Nakakuha ng contact ang MAD boom. Mahina. Nasa 60 hanggang 80 piye ang lalim. Gumagalaw pahilagang kanluran. Mga 4 na milya ang layo. Mabagal at medyo erratic. Parang isang bagay na sumusubok magtago pero hindi magawa ng maayos. Agad itong tinawag ng navigator. Kumabig ang piloto para i-intercept ito. Ang nade-detect ng Russian crew ay eksaktong kung ano ang gustong ipakita sa kanila ng mga operators sa Mykolaiv. Hindi sapat ang signal para magmukhang peke. Sapat lang para magmukhang totoong underwater vehicle na maingay at nasa lugar na hindi dapat kinalalagyan. Pumasok ang B-12 sa attack run. Kalmadong nag-utos ang piloto ng release. Parang umu-order lang ng kape. 4 na PLAB, 250 depth charges. Bawat isa ay tumitimbang ng 550 pounds ang nahulog ng sunod-sunod. Bumagsak ang mga ito. Mabilis na lumubog at pagkatapos ay sumabog ang dagat. 4 na puting geysers ang bumulusok sa langit. Parang mga geysers sa Yellowstone na naka-steroids. Umabot ang shockwave sa ilalim ng dagat. Sa Mykolaiv Ops, umilaw ng pula ang mga screens. Umunggol ang mga pressure seals. Ang starboard hydrophone array ay napinsala at halos binina. Agad na nagutos ang vehicle commander. Patayin ang propulsion. Bumaba sa 40 piye. Silent running. Tumigil ang mga motor ng Magura V5. Lumubog ito sa kadiliman. Sa itaas, tumahimik ang sonobuoy feeds. Nakatitig ang navigator sa screen. Kumurap ng 1, 2 beses. Wala. Submarine threat eliminated. Mission accomplished. O yun ang akala nila. 5:30 ng umaga. Standard post-strike procedure. Maghintay. Hayang humupa ang ingay. Tasahin muli ang sitwasyon. Nagtrabaho ang crew sa kanilang mga instrumento. Nagtatala ang navigator ng strike data. Pinapanatili ng piloto ang orbit sa 300 piye. Pinananatili ang MAD boom sa consistent na track. Ang radar ng Initiativa 2B ay nakakonfigure ngayon para sa subsurface correlation. Nakatingin ito sa ibaba, hindi sa labas. Walang nakatingin sa ibabaw ng dagat sa Hilagang Silangan. Doon, may 26 na piye na hull na hindi nakikita sa pagitan ng 9 na piye na alon. Sumasakay lang ito sa dagat na parang naanod na basura, naghihintay ng signal. Ito ang Magura V5. Low-profile composite frame, walang exhaust, walang radar return. Mahirap itong makita sa gitna ng magulong dagat. Kanina pa ito nandito. 70 minuto nang naghihintay. Matiyaga. Sa loob ng selyadong payload bay nito, may 4 na FPV drones sa launch drills. Bawat isa ay konektado sa fiber optic spool. Walang radio signal. Walang electromagnetic trace. At may isa pang bagay na nakatago sa bay na hindi pa kailanman na ikabit sa isang naval surface drone. Isang modified short-range heat-seeking missile, 9 na talampakan ng haba, nakaupo sa dilim. Sa Mykolaiv, pinapanood ng team ang orbit ng B-12. Parehong altitude, parehong ground track, parehong timing sa bawat ikot. Methodical, professional, predictable. Gumawa ng kalkuladong galaw ang Magura V5. Umakyat ito ng 15 piye at nagpakawala ng maikling propulsion pulse. Isang maikling acoustic spike, sapat lang para kumurap sa hydrophone returns. Muling lumitaw ang contact sa screen ng navigator. Mahina, nasa Hilagang Silangan, buhay pa. Minarkahan niya ito at itinawag. Inayos ng piloto ang orbit. Ang B-12 ay tumututok ngayon sa eksaktong direksyon na kailangan ng Ukraine. Sa eksaktong altitude, nakatutok mismo sa Hilagang Silangan. 3 Magura V5 ang nakatanggap ng signal. Isang compressed 0.2 second burst sa low probability intercept link. 4 na salita. B-12 established. Execute. Bumukas ang payload bay. 12 FPV drones ang umangat sa kulay abong umaga. Pumantay sila sa 30 piye sa ibabaw ng alon. Nasa ilalim sila ng radar horizon ng B-12. Halos hindi makita laban sa madilim na tubig. Pumaling sila pahilagang kanluran patungo sa profile ng eroplano. Umikot sila sa eastern arc ng patrol orbit nito. Bumubukas ang fiber optic spools sa likod ng bawat drone habang gumagalaw. Walang radio signal.
Walang masagap ang Russian electronic warfare sensors. 4 na maliliit na composite shapes lang na tumatahi sa mga alon sa bilis na 70 milya bawat oras. Konektado sila sa pamamagitan ng hibla ng salamin sa mga operators na nakaupo 100 at 80 kilometro ang layo. Ngayon, ito ang bagay na hindi inilagay ng Russia sa kanilang threat assessment. Lahat ng doktrina nila ay nag-aakala na ang FPV drones ay umaatake mula sa likuran. Kung lumilipad ka ng 100 at 80 milya bawat oras, at ang drone ay hanggang 75 lang, hindi uubra ang math. Hindi ka nila maabutan. Kaya, ang buntot ang binabantayan. Ang likurang hemisphere ang may depensa. Walang nag-aalala sa kung ano ang darating sa harapan nila sa taas ng alon. Iba ang naging kalkulasyon ng Ukraine. Hindi mo hahabulin ang B-12. Tatayo ka sa dadaanan nito at hahayaan itong lumapit sa iyo. Combined closing speed. Eroplano sa 180, drones na sasalubong sa 70, ay katumbas ng 200 at 50 milya bawat oras. Sa bilis na ito, hindi lang iminumungkahi ng physics ang resulta. Idinidikta nito, ang mga Ukrainian operators sa Mykolaiv ay nakadukwang sa kanilang screens, namumuti ang mga buko ng daliri sa controllers. Hindi sila naghahanap ng dogfight. Naghahanap sila ng collision point. Pero ang piloto ng B-12, isang veterano na may 3,000 oras sa cockpit, ay nakakita ng kislap ng araw. Tumalbog ito sa composite hull, 30 piye sa ibabaw ng alon. Tumigil ang kanyang puso. Walang radar warning. Walang electronic chirp. Basta na lang may 12 madilim na hugis na lumabas mula sa hamog ng dagat, parang pugad ng galit ng mga putakte. Binigla niya ang throttle, sinusubukang ipalit ang altitude para sa bilis. Ibinaling niya ang dambuhalang gull-wing airframe sa isang marahas na brake turn. Umunggol ang airframe sa bigat ng G-force. Hindi ito fighter jet, mga kaibigan. Ito ay isang 30 toneladang flying boat na pinitilit sumayaw na parang balerina. Sa salaming ilong ng B-12, ang Russian navigator ay hindi na lang basta crewman. Siya ay desperadong marksman na sinusubukang unahan ang tiyak na kamatayan. Pinapaputok niya ang kanyang 23mm twin-barrel cannon. Sumabog ang tracer sa mahabang arko. Tinatahi ang kulay abong langit ng apoy. Isang FPV drone ang tinamaan at naglaho sa isang puff ng magnesium light. 2 segundo makalipas, tinamaan niya ang isa pa. Pinunit ang carbon fiber wing nito. 2 nang bagsak, sigaw niya sa intercom. Pero hindi na tinag ang swarm. Target-saturated environment ito at alam ng mga Ruso na talo sila sa dami. 7 miles sa silangan, nahanap ng Rubin patrol boat na Amethyst ang tamang distansya. Ang AK-630 rotary cannon nito ay umikot kasabay ng tunog na parang dambuhalang lagari na pumupunit sa realidad. 6,000 rounds kada minuto ng high-explosive steel ang lumika ng kinetic dome sa paligid ng B-12. Ang dagat sa pagitan ng drones at eroplano ay naging libingan ng whitewater at shrapnel. Ang commander ng Rubin ay hindi lang basta nagpapaputok sa ire. Hinahabol niya ang mga motherships. Ibinaba niya ang 30mm fire control at nagpadala ng sunod-sunod na shells patungo sa 3 Magura V-5 na sumasayaw sa alon. Ang dagat sa paligid ng nangungunang Magura ay sumabog sa 10 piye na geysers. Isang 30mm shell ang tumama sa likurang deck ng pangalawang USV. Napunit ang communication mast nito sa isang ulan ng kislap. Pero nanatiling balanse ang sasakyan, sumasakay sa alon na parang multo. Ito ang kaguluhan ng digmaan sa 2026. Ang Russian electronic warfare units sa Crimean coast ay nagbubuga ng megawatts ng white noise para putulin ang link. Lahat ng frequency ay jammed. Lahat ng GPS coordinates ay magulo. Pero walang pakialam ang mga Ukrainian drones. Nakatali sila sa manipis na fiber optic threads na lumalabas mula sa mga Magura V-5 na parang digital umbilical cords. Hindi ito kayang i-jam, walang lag, at napakatumpak. Ang natitirang siyam na FPV drones ay nagsagawa ng coordinated pincer maneuver. 3 sa kanila ang kumabig ng husto patungo sa patrol boat na Amethyst. Napilitan ng patrol boat na ilipat ang putok ng AK-600 at 30 nito palayo sa eroplano
para protektahan ang sarili. Iyon ang pagkakataong hinihintay ng mga Ukrainians. Tinapakan ng B-12 pilot ang rudder. Pinipilit ang 30 toneladang eroplano sa isang marahas na maniobra para iwasan ang head-on collision. Nakita niyang sumabog ang ika-4 na drone dahil sa putok ng navigator. 30 piye lang mula sa ilong ng eroplano. Isang pang-5 June ang tumama sa wingtip floats, nawalan ng kontrol at sumabog sa hangin. Akala niya na nanalo na siya. Akala niya nakaligtas na ang lumang ibon sa gauntlet. Malaysia, habang nakatutok ang navigator sa mga banta sa harapan, 2 Ukrainian operators ang nagsagawa ng silent glide maneuver. Itinutok nila ang kanilang FPVs sa blind spot na lika ng malalaking pakpak ng B-12. Isang operator ang biglang bumulusok pababa. Ang FPV ay sumisid sa 70 degree na anggulo, humiwa sa turbulence ng eroplano. 50 milliseconds ng contact. Tumama ang drone sa port AI-20D turboprop engine, mismo sa junction ng reduction gearbox at fuel manifold. Ang banggaan ay isang marahas na pagsasanib ng kinetic energy at chemistry. Ang shaped charge ay hindi lang basta sumabog. Nag-iniksyon ito ng jet ng tunaw na tanso diretso sa turbine core sa bilis na Mach 4. Ang mga laman loob ng makina na umiikot sa libu-libong RPM ay nadurog agad. Ang titanium blades ay naging supersonic shrapnel na pumunit sa main spar ng pakpak at pumutol sa hydraulic lines. Sumabog ang apoy kasabay ng ugong na mas malakas pa sa hangin. Isang 30 piye na itim na usok ang humahabol sa kaliwang pakpak, habang ang B-12 ay gumegiwang pababa. Ang piloto ay isang bayani sa isang kwentong talo na. Nakikipagbuno siya sa patay na yoke. Ang kaliwang braso niya ay nanginginig sa puwersa ng asymmetric thrust. Sumigaw siya para sa emergency fire suppression. Pero wala na ang mga linya. Nagawa 5 miles na lang siya mula sa Crimean coast. Tanaw na niya ang mga bangin. Iniisip niya na kung makakaya niyang panatilihin ang nakakatakot na low altitude glide na ito, maiaahon niya ang eroplano sa pampang. Pero hindi pa tapos ang Magura V-Lima. Napagtanto ng vehicle commander sa Mykolaiv na hindi nakuha ng FPVs ang malinis na kill na gusto nila. Hindi siya nag-atubili. Pinindot niya ang escalate command. Ang gitnang bahagi ng composite deck ng Magura ay dumulas pa atras. Isang modified AIM-9 Sidewinder ang inihanda. Tinanggalan ito ng mabibigat na hardware at nilagyan ng specialized naval booster. Nakita ng piloto ng B-12 ang kislap ng puting liwanag mula sa tubig. Dahil ang Sidewinder ay infrared heat-seeking predator, nanatiling tahimik ang radar warning receiver niya. Wala siyang kamalay-malay na nakalock na sa kanya ang isang thermal seeker. Nakatutok ito sa kanyang nasusunog na makina na parang gutom na pating. Umalis ang missile sa rail kasabay ng ugong narinig hanggang sa Crimean coast. Lumipad ito at bumilis sa Mach 2.5 sa wala pang 3 segundo. Sa loob ng cockpit, bumulong ng dasal ang Russian pilot. Pinanood niya ang guhit ng puting usok na tumatawid sa ere. Hindi ito maiwasan. Hindi gamit ang isang makina. Hindi sa eroplanong ito. Tumama ang Sidewinder sa tail section kung saan nagtatagpo ang MAD boom at fuselage. Ang pagsabog ay hindi lang fireball. Isa itong structural catastrophe. Ang buong tail assembly, ang mata at tainga ng Russia sa anti-submarine effort, ay natanggal dahil sa lakas ng pagsabog. Ang B-12 na ngayon ay pugot na higante na may nasusunog na pakpak ay nawalan ng balanse. Umikot isang 13 toneladang martilyo na humampas sa palihan ng tubig. Naputo na sa wakas ang fiber optic threads. Ang katahimikang sumunod ay hindi basta kawalan ng ingay. Ito ang tunog ng pagbabago sa digmaan o paradigm shift. Isa sa pinakabihirang asset ng Russia, isang eroplanong dinisenyo para manghuli ng multo sa ilalim ng dagat, ay naging multo na rin. At ito ay dahil sa isang bangka na mas mura pa sa isang luxury SUV. Mga kaibigan, nang humupa ang usok sa Crimea, ang epekto ng 70 minutong sagupaan na ito ay umabot hanggang Kremlin. Mayroon na lang 6 hanggang 8 operational na. May 12 ang Russia sa buong mundo. Sa isang umaga, binura ng Ukraine ang 15 hanggang 20% ng dedicated coastal submarine hunting fleet ng Moscow. Hindi ka pwedeng basta umorder ng bago nito online.
Ang mga airframes na ito ay relikya ng isang nawalang imperyo. Hindi lang ang pagkawala nito ay paralisado na ang anti-submarine patrols sa Kerch Corridor. Para mapanatiling lumilipad ang mga natitirang eroplano, kailangan kahuyin ng Russia ang mga piyesa mula sa mga museo at kalawanging bangkay. Isang desperadong laro ng musical chairs na buhay ang nakataya. Isa itong brutal na leksyon sa modernong digmaan. Nagpasyang maglakad ng mag-isa ang lumang Russian bear sa pag-aakalang siya ang hari ng karagatan. Pero ipinaalala sa kanya ng Ukraine ang gintong tuntunin. Huwag na huwag kang maghahabol ng multo sa ilalim ng tubig kung walang tropa na nagbabantay sa likod mo. Lalo na kung ang mga tropa mo ay abala sa paghahabol ng mga decoy 10 milya sa maling direksyon. Kayo, ano sa tingin nyo? Itataya ba ng Moscow ang huli nilang mga eroplano? O magiging mas malungkot ang Black Sea para sa Russian Navy? Ipaalam sa akin sa comment sa ibaba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para sa mas marami pang malalalim na pagsusuri sa teknolohiyang bumabago sa mundo. Magkita-kita tayo sa susunod.